Gaano nga ba kahirap mag-isa? Bakit walang oportunidad at suporta ang mga ito? Dahil ba sa pamilya o dahil sa kahirapan? Eh, yun, hindi mo tayo tinutla. Parang naalala ko yung makita ko tayo, ha? Kaya ito mga matatandang trabaho sa mga fast food restaurant. Tapos parang, wala, ano lang na may opportunity silang trabaho ulit, pero nakabuhay nila yung sarili nila, hindi nila makasaya. Wala, parang pinapakita lang nila na hindi nila kailangan pumasok sa iyo na kaya lang yung independent. Oo nga no. Minsan nakakatawa rin yung mga ganyan kasi hindi mo alam kung saan sila nanggagaling. Baka gusto lang nilang makatulong ulit o kaya naman para hindi na rin sagabal sa pamilya nila. Sige, kung iisipin natin, pwede na siya kumonekta sa problema natin na kung saan pinapabayaan at tinabanda na ang mga senior citizen. Sa totoo lang, kailangan na lang natin ng mga sanhi sa mga problema na yan. Pero, may naiisip na ba kayo? Siguro isa sa mga salini kaya kahirapan. Lalo na nasa Pilipinas tayo. Alam naman natin sa Pilipinas, pinapahalagaan natin ang pamilya. Laging una yan. Pero minsan nakakalimutan natin na may kahihinatan rin ito sa mga nakatanda, lalo kapag sila ay mahirap lamang. Kaya naman maraming matatanda ay napipilitang manglimos o gumawa ng paraan para mabuhay. Mahirap man isipin ang kanilang kalagayan, ngunit higit na mas mahirap ang kanilang nararanasan kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanilang sitwasyon. Kaya't aming isinusulong ang isang advokasiyang nagbibigay pansin sa mga senior citizen. Kailangan ng mas maraming suporta at programa para sa kanila, tulad ng tulong pinansyal at libreng serbisyong pangkalusugan. Ito'y makakatulong upang mapanatili ang kanilang dignidad at maiwasan ang kahirapan. Ang pagtulong sa mga senior citizen ay hakbang para sa isang makatao at makataruang lipunan. Tama, gaya ng sabi mo, isa sa mga dahilan ng kahirapan ay ang kakulangan sa pinansyal na gastusin. At dyan na rin papasok ang pangingibang bansa ng mga kamag-anak. Parang yung nasabi mo kanina na nanlilimos. Kaya naman gumagawa na lang sila ng paraan. Siguro kasi maraming matatanda yung hindi nabibigyan ng oportunidad para makapagtrabaho pa kahit matanda na. Kaya naman marahil minsan ang kanilang pamilya o kamag-anak ay nag-iibang bansa na lang para lang masustensan ang kanilang pamilya. Pero may mga ibang tao rin kasi na iniiwan ng kanilang pamilya. Posible yan yung nanay o tatay nila na sinasabing toxic daw ang relasyon nilang magkakapamilya. Kaya ganun, hindi iwan. Oo, pero hindi lang relasyon ng dahilan. Diyan na rin papasok ang problema sa relasyon tungo sa kamag-anak. Sa mga pamilya, hindi natin maiiwasan ang mga alitan, lalo na sa pagitan ng mga magulang at anak. Ang mga problemang ito, kapag hindi nalutas, ay nagiging dahilan ng unti-unting pagkawala ng ugnayan. Maraming matatanda ang naiipit sa sitwasyong ito, kung saan sila ay naiiwang mag-isa dahil sa galit o hindi pagkakaintindihan. Ayon sa ulat ng Commission on Population and Development, isa sa bawat 4 na matatanda sa Pilipinas ang naninirahan ng mag-isa, na kadalasang bunga ng mga sirang relasyon sa pamilya. Kung minsan, ito ay dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ng atensyon o suporta na natatanggap mula sa iba't ibang miyembro ng pamilya. Sa halip na pag-usapan at resolbahin, ang solusyon ay nagiging pag-iwas at ang mga matatanda ang nagdurusa. Actually, pre, nung nakita ko yung mga matatanda na nagtatrabaho sa mga fast foods, parang doon ko na-realize na kaya pala nila yun na buhayin yung sarili nila, hindi yung umasa sila sa pension, umasa sila sa anak. Kasi dati sa Singapore ko lang nakita yung mga nagtatrabaho sa mga fast foods na tinatanggap pa rin nila yung mga matatanda. Dito na siguro papasok yung kakulangan sa oportunidad.
Sa Pilipinas, bilang lamang ang mga trabahong po pwedeng makuha ng mga senior citizen. Ang ilan pa dito ay under ng minimum wage at kadalasang serbisyo ang nakukuhang trabaho. Kaya naman dapat nating itaguyod ang paggawa at pagbigay ng oportunidad sa mga senior citizen upang hindi na nila kailangang umasa sa mga pensyon ng gobyerno at mga pabot ng kamag-anak at may pakitang kaya nilang buhayin ang kanilang sarili. Bababa din ang bilang ng mga walang trabaho at mahihirap na tao sa ating bansa. Kung iisipin mo rin, kulang sa oportunidad ang mga nakatatanda at nagbunga nga ito ng kahirapan sa pinansyal, dito papasok ang mental na kalusugan. Ang mga matatanda ang iniiwang mag-isa sa kanilang buhay ay hindi maiiwasang makaranas ng kalungkutan. Ayon sa Global Health Estimates o ang GHA 2019, tinatayang 14% ng mga matatanda na may edad 60 pataas ang may mental disorder. Kabilang sa pinakakaraniwang kondisyon ng mental health ng matatanda ang depresyon at anxiety. Ang kanilang mga kondisyon sa mental health ay madalas hindi kinikilala at naaagapan. Ang mga matatanda ay nangangailangan pa rin ng pag-aalaga, pagmamahal, at kasamang magparamdam ng kasiyahan hanggang sa kanilang huling bahagi ng kanilang buhay. Isa na rin sa mga dahilan ng paghihirap at kasarinlan ng mga nakatatanda ay ang kakulangan ng tulong ng gobyerno. Marami sa mga nakatatanda sa Pilipinas ang patuloy na nahihirapan dahil sa kakulangan ng sapat na suporta mula sa gobyerno. Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong 2022, halos 20% sa kanila ay nabubuhay sa kahirapan. Ang Social Pension Program na nagbibigay lamang ng 500 kada buwan ay hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kakulangan ng suporta ay hindi lamang usapin ng pondo, kundi ng katarungan. Ang mga nakatatanda ay karapat-dapat sa mas maayos na sistema ng tulong upang mapanatili ang kanilang dignidad at kasarinlan. Dapat bigyan ng karampatang pagmamalasakit, suporta at oportunidad ang ating mga nakakatanda dahil sila ang pundasyon ng ating pagkatao at lipunan. Bilang komunidad, tayo ay may responsibilidad na magbigay ng suporta hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal at moral na aspeto. Ang mga senior citizens ay may karapatan sa mas maginhawang buhay at respeto. Sa pagtulong sa ating mga lolo't lola, pinapakita natin ang ating malasakit at pagpapahalaga sa bawat taon ng kanilang buhay.